Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Muli nag-aanyaya sa inyo sa isa pang edisyon ng programang ito, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Operations Office. And of course, tayo po ay napapakinggan at nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating pong YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At of course, sa ating shortwave broadcast, para mapakinggan po ninyo sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating mga shortwave transmitters mula po sa Voice of America. And of course, sa ating pong live on-time broadcast sa inyo pong live stream. I-download nyo naman po sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, ang PBS Radio app. Yan. Kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo sa mga oras na ito. Sa ating pong Master Controls, Ms. Susan Aizon, ang ating Wirecast Operator si Justin, and of course ang ating Executive Producer, Ms. Stephanie Vicente. Muli po ako yung lingkod, Ray Sampang. Ngayong araw na ito, tayo naman ay pag-uusapan ng ilan pa ring mga issue, mga kaganapan dito sa ating bayan. Pero, dumako muna tayo bago tayo magtalakay dito sa gitnang silangan. Takuin muna natin kung ano yung nangyayari dito sa loob ng ating bansa. Unang-una, ito pong pagtaas pa rin ng produktong petrolyo doon sa ating mga overseas Filipino workers na nakikinig po sa atin ngayon. Today, ngayon po ay araw ng Lunes, roughly alas 10:30 ng umaga, araw at oras dito sa Pilipinas. Pero bukas, Martes, March 24, mga around 7 a.m. Sa Pilipinas, mula na naman tataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ayun, tama po yung narinig nyo yung ating mga overseas Filipino workers. Tataas na naman po at nasa halos 20 pesos, mga nasa 15 to 18 pesos ang pagtaas kada litro per diesel, samantalang nasa kulang-kulang 10 hanggang 12 piso para sa gasolina. So kung susumahin po natin yan, by tomorrow ang presyo na po ng diesel is nasa 120 pesos per liter sa diesel. Depende pa ho yan sa gasolinahan at sa lugar ng gasolinahan na saan kayo magpapakarga. Gayon din po sa gasolina. Ang gasolina ngayon naglalaro sa 80, 81 per liter. Depende sa octane level. Pero sabihin na natin sa pinakamababa, 91 octane. Nasa yung big 3, nasa pinakamababa 81. Siguro by tomorrow, nasa na po yan, 90 mahigit. Yung iba nga mahigit pa eh. Yung iba pwede pang umabot ng 100 pesos per liter sa gasolina. Depende sa gasolinahan at lugar kung saan kayo magpapakarga ng gasolina. So what does that tell us? Of course, ramdam na ramdam po ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas ang bigat ng patuloy na pagtaas na presyo ng produktong petrolyo. Pero ano bang magagawa ng Pilipinas? Ng ating bansa? Ng ating pamahalaan? Unang-una po kasi hindi po tayo kasi tayo consumer, hindi tayo producer. At nag-aangkat tayo ng langis sa ibang bansa. So we are very very dependent sa takbo ng presyo sa international market. So ganun po yan. Ngayon nagkaroon pa ng problema. Alam niyo naman po yan, nagkaroon ng problema sa Strait of Hormuz, sa giyera sa pagitan ng US, Israel at ng Iran. At ngayon hindi makadaan ang mga cargo vessels kung saan may dala itong mga commodities katulad ng langis o refined fuel para po ma-deliver sa iba't ibang bansa, particularly dito sa Asia. Yan. Kasi po ang pinaka-cliente na pinagdadalan ng mga langis o produkto mula po dyan sa Strait of Hormuz ay kadalasan dito sa Asia, particular sa China.
kasama na po tayo doon, sa Pilipinas. At kaya doon po tayo ngayon nagkakaroon na medyo malaking problema dahil patuloy pa rin ang pag-atake ng Iran dito sa mga cargo vessels na dumadaan sa Hormuz, at patuloy din naman silang inaatake ng US at ng Israel. So, siguro sa puntong ito, ang tanging na lamang course natin is manalangin na matapos na ang gerang ito sa gitnang silangan at mamaya pa ang kapayapaan at yung fair, level-headed minds dyan para po, kasi hindi lang naman ang US at Israel at Iran ang naapektuhan, kundi buong mundo na po ang apektado. At sabi nga po ng nakararami na yung ibang mga economists, lalo na yung mga global economists, ang sinasabi po nila, it could even lead to it could lead to global recession. Yan sa nangyayari. Pag yan ay lalo pang hindi na aksyonan, hindi kagad na solusyonan. Ngayon, dito naman tayo dito sa loob ng ating bayan, sa loob ng ating bansa. Yung pinag-uusapan kasi natin, of course, oil prices, di ba, buhay ng mga kababayan natin sa araw-araw, nahihirapan. Pero alamin naman natin yung nangyayari sa seguridad ng ating bayan. Ayaw natin magkaroon ng tinatawag na spillover. Pag sinabi nating spillover, yung bang hanggang dito sa ating bansa makarating yung mismong kaguluhan. 'Di ba? Yun din ang isa sa mga bagay na iniiwasan nating mangyari. Remember, meron tayong mga EDCA sites dito sa bansa. 'Di ba? May mga EDCA sites tayo. Kung di ako nagkakamali, siyam yan. Kalat po yan sa buong Pilipinas. At may threat ang Iran, na sinasabi ng Iran, titirahin nila ang anumang mga facilities related to the US. Financial markets, at iba pang mga bagay, mga bases, titirahin nila mga energy facilities na related sa US, titirahin din nila, isasama na nila. At lately, nitong weekend, they tried to hit Diego Garcia. Diego Garcia, ang layo na po nun sa Iran. That's around 4,000 kilometers away from Iran. Pero nagawa po nilang magpalipad ng missile na intercept yung isa, pero yung isa parang pumalya, hindi na umabot. Pero yung isa, it made through close to Diego Garcia Island po yan, na merong bases ang US at ang UK. Pero fortunately, isang US warship ang nakapag-down ng missile na yon papunta sa Diego Garcia, kaya hindi tumama. Pero the fact is, kaya nilang abutin yung ganung kalayo, kasi noon po ang akala lang is hanggang 2,000 kilometers or between 2,000 to 2,500 kilometers ang range ng mga ballistic missiles nila. Hindi pala, lumalabas mahigit pa doon. So ayaw natin magkaroon ng spillover dito sa Pilipinas, tapos sasamantalahin pa ng ibang mga bansa katulad ng best friend natin na China, baka samantalahin hindi lang sa Pilipinas kundi sa Taiwan. So alamin natin kung ano ba ang sitwasyon natin pagdating naman sa ating pangsariling seguridad. Mula po yan sa makakasama natin mula sa Poland, Warsaw, live, ang ating pong Foreign and Security Analyst, Professor Rene De Castro. Rene, magandang umaga. Welcome muli sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Kari. Kamusta po kayo? Eto, at masusing binabantayan ng mga kaganapan sa Middle East at maging maaring epekto nito pang seguridad dito sa ating bansa, sa Pilipinas, Rene. Speaking of that, meron ba kayang tsansang mag-spill over ang gulo sa Middle East papunta dito sa Pilipinas? Lalo-lalo na kapag mga proxies ang pinag-uusapan, proxies ng Iran dito sa Pilipinas. And will China take advantage of this security circumstances na ito, lalo-lalo na sa West Philippine Sea at sa Taiwan? Sagutin ko muna yung tanong mo, Reo. Yung proxy groups, meron. Of course, meron ang Iran. Yan yung Hezbollah na nasa Lebanon, Syria. And of course, nandiyan yung Hamas na dinismantle ng Israel sa Gaza. And of course, yung mga Houthis na sinisira na ng Saudi Arabia at mga ilang Arab countries. So may proxy group sila. Pero primarily, of course, degraded sila, lalo na, of course, na nangyayari ngayon sa Lebanon. Wala naman, di naman nag-ooperate yung mga proxy groups nila dito sa Southeast Asia. Karamihan, kung meron mga Islamic terrorist organizations o militant organizations dito, usually mga Sunni sila. Okay. Mga aliado sila sa ISIS, nakalaban actually ng mga
mga Iranians, no? So hindi ko nakikita na magiging aktibo dito yung kanilang proxy groups, no? Sa ngayon, of course, pwede yan sa ngayon, sa tanong mo sa hinggil sa ating mga mabait at makapangyarihan at nananakop na kapitbahay na China, no? Pinag-aaralan nila ngayon. Yun nangyayari ngayon sa Amerika, yung effectivity ng mga cruise missiles, yung mga weapon systems na ginagamit ng Amerika, paggamit ng Iran ng mga drones, no, na paggamit ng asymmetric warfare, pero pinag-aaralan din ng Taiwan. So nakikita ng Taiwan na pwede talaga very effective yung tinatawag nating poor man's cruise missile. Ayun yung mga drones. Kaya matindi rin yung production ng drones dyan sa Taiwan, no, na pwede nilang gamitin kung sakali man silang lusubi ng China. Pero sa tanong mo, kung ano ba yung nangyari, nabalitaan mo ba ka, Ray, yung nangyaring insidente sa may Sabina Shoal? Ay, ito yung ito yung ito yung BRP Miguel Malbar. So iba nagsasabi either isolated incident to o siguro nakikita rin ng China. Siguro panahon na since occupied ang Amerika sa Middle East, panahon na para sindakin siguro natin tong kapitbahay natin na maangas pero mahina naman yung kapasidad. Ayan of course ang Pilipinas. So okay. So, nagkaroon nga ng insidente between BRP Miguel Malbar at isang PLA Navy diyan sa Sabina Shoal. Totoo ba na tinutukan ang BRP Malbar ng tinatawag na fire control radar? Yes, kasi meron naming kakayanan yung BRP Malbar, no, na mag-detect. Meron silang ECM. Meron na malalaman nila kung naka-hook in sa kanila yung isang radar, yung gun control system. Pero hindi ito bago, no? Nangyari na yan actually. I still remember this vividly noong February 2020. Okay. So after na i-abrogate ni dating President Rodrigo Duterte yung Visiting Forces Agreement, tatandaan natin. 2 weeks later, nangyari yung insidente na tinutukan naman ng gun control system ng isang Chinese corvette yung pinakabagong barko natin nun, yung BRP Conrado Yap na isang Poyang class frigate na binigay sa atin ng South Korea. Pero kasi hindi wala pa yung capability na mag-detect. Nakita lang nila visually. Nakatutok sa kanila yung radar. Pero to confirm. Kasi meron tayong capability na malaman kung tinututukan tayo ng isang radar or gun control system. Eka nga. Okay. So confirm yun. Confirm. Pero okay. Ito nag-a-assume ako dito ha. Kung sakaling it was under a sabihin na nating conflict situation, yung gun radar na nakatutok sa BRP Miguel Malbar, kung gera ito, ibig sabihin open target ng Malbar dito. Anytime pwede silang paulanan ng missile o tirahin ng PLA Navy. Ng any weapon system. Kung isang US Navy ship yan, magpapire kagad ang US Navy ship. Buti na lang malamig ang ulo nung ating kapitan nung BRP Malbar. Hindi kagad siya nag-proceed to a battle what they call battle station, no? Hindi, cool siya. Sinabihan niya, nag-radio challenge siya na hindi namin kayo tinetreaten, huwag niyo kami i-threaten. Nag-cool down, nag-de-escalate din yung situation. Pero pang nangyari yun, of course, nandiyan yung Visiting Forces Agreement. Any attack on Philippine vessel, any Philippine public vessel, air or sea or coast guard would trigger the 1951 Mutual Defense Treaty. Pero lagi naman sinasabi ng China na hindi sila nagpapalala o nag-escalate ng sitwasyon. Pero sa mga ganitong klase ng mga action, imposible namang bigla na lang tututok yung gun radar nang walang taong nagko-control doon para tumutok sa BRP Malbar. So, is this sabi mo nga, pananakot, bullying, baka mauwi sa escalation. And the mere fact, bakit nagpapatrolya yung frigate nila na almost 800 nautical miles mula sa Hainan Island? Nasa Sabina Shoal. Di ba? Ba't kayo nga dito? Nagpapatrolya ka sa loob ng amin exclusive economic zone na napakalayo nung kanilang yung naval base talaga nila sa Hainan Island. Although ginagamit na rin kasi nila yung Mischief Reef na napakalapit sa Pilipinas.
O, isa pa And yun. meron din nagsasabi, Kare, na nagulat din yung mga Chino na meron na tayong kakayanan, no? What tinatawag natin limited blue water capability. Mhm. Nakakapagpatkolya na yung pinakabago nating frigates na binili natin, no? 4 yan na binili natin, bagong-bago, binili natin sa South Korea. Okay. So meron din, kumbaga natauhan din sila, uy, may kakayanan rin pala ang Philippine Navy. Kasi dati, of course, ang bangko ng Philippine Navy natin, no? Almost 10 years ago, karamihan dyan, Second World War vintage. At saka walang Pero wala na yan. Walang mga- Decommission na lahat yan. Yes, oo. Pero ibig sabihin, itong nangyayari ngayon na ito ba ika nga hindi papansinin din ng ating mga kaalyadong bansa, yung like-minded countries natin. Busy sila ngayon. Hindi pa tapos ang Ukraine, meron pa ngayon sa Iran at saka sa US. Baka naman Interestingly, nung nangyari itong insidente, no? Nandito yung flagship ng 7th Fleet, yung Blue Ridge, nasa Piat 13. So kung nangyari yun, nandito ang commander ng 7th Fleet. Talagang and I suspect, no, I guess, pinag-usapan yan kasi nag-hold din ng Mutual Defense Board meeting on board the USS Blue Ridge. Okay. Nandiyan sa Manila 2 days ago. Kaalis lang. Alright. So, okay, within the vicinity lang sila o medyo malayo lang? Yung Blue Ridge? Yung Blue Ridge. Nasa Piat 13. Okay. Manila. Okay. Dito sa Manila, nag-hold pa ng meeting ang nakita ko ang litrato ni Admiral Gaban ng commander ng Philippine Coast Guard, pati yung flag officer ng Philippine Navy. Nandun siya, kausap nila yung commander ng 7th Fleet. Alright. Okay. Pero what does this ito pa nakakaano dito, no, Rene? This year, the Philippines is chair for the 2026 ASEAN. Nangyayari pa rin ito. What does this tell us? Mag-chair tayo ng ASEAN. Of course, kasama ang China dyan sa ASEAN. And then, pinag-uusapan itong COC. And marami ang umaasa na for itong taon na to, under the chairship of the Philippines, magkaroon man lang ng magandang development sa COC, Code of Conduct sa West Philippine Sea. As a foreign expert and security analyst, matagal na natin pinag-uusapan to. Sa tingin mo ba, uusad na ngayon itong COC na ito bilang Pilipinas chair sa ASEAN ng 2026? Sa kabila ng mga nangyayari, patuloy na nangyayari na ito sa West Philippine Sea dahil sa mga ginagawa ng China. Well, yung atmosphere very negative, no? O unang-una yung insidente nangyari diyan sa Sabine Shoal. Tapos yung mga insidente pa na nangyayari dito mismo, yung mga na-expose ng National Security Council. O yung mga operation ng mga Chinese intelligence assets sa mga nasa key government agencies katulad ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Department of National Defense, no? Na kumbaga naapektuhan kumbaga yung atmosphere hinggil sa very conducive negotiation ng Code of Conduct. Then of course yung Chinese ambassador na openly nag-a-apply ng tinatawag nating wolf warrior diplomacy na iniinsulto. Yung mga opisyal talagang tinatarget nila katulad ni Rear Admiral Jay Tariela, tapos yung mga ating mga senador katulad ni Senator Kiko Pangilinan, Senator Contiveros, tapos yung talagang yung mga statements, yes, mga matitinding statements na nilalabas ng bagong Chinese ambassador at ng Chinese embassy. So it's poisoning the environment. Although determinado ang Secretary of Foreign Affairs, si Secretary Teresa Lazaro, and of course the Department of Foreign Affairs, but looking at it from a position, as an academic, or sabi nga nila as a term na ginamit pa ng ating departamento, yung mga self-proclaimed experts, no? The atmosphere is simply so negative for to conduct a conducive negotiation for an effective. Hindi lang naman matter of coming out with a code of conduct Kasi may mga elemento dapat yung code of conduct yan. Unang-una, of course, importante dyan, binding yan, yung code of conduct. It should be totally different from the declaration of the code of conduct. Second, of course, yung elemento na ina-emphasize ng Pilipinas, it should be based on the United Nations Convention of the Law of the Sea, and lalo na yung July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling.
No? Tapos mayroon pa yung issue, mga minor issues, like for example, ano ba yung scope? Kino-cover lang ba niya yung Spratlys or kasama yung parcels na talagang bone of contention between many ASEAN member states and of course Vietnam. Yes, yes. Kasi sabi ng Vietnam talaga, in-emphasize ng Vietnam, dapat kasama ang parcels. Ayaw yan ng China, and of course tayo rin, kasi komplikado na yan, no? Madami sang member states ng ASEAN, kumbaga fait accompli na sinakop yan ng China noong 1975. Pero talagang ini-assess ng Vietnam. So kung hindi yan ma-include, there will be no code of conduct. Kasi hindi lang naman yan between the Philippines and China. You have to take into account 10 member ASEAN states that have their respective interests on the code of conduct. Plus, ito pang patuloy na nangyayari na ganito mga harassment mula sa PLA Navy, mula sa Chinese Coast Guard. Siyempre, nakikita rin ito ng ilang mga claimant countries. Hindi nagiging maganda ang perception nito sa mga members ng ASEAN coming into ASEAN 2026. Oh yes, baka ang gagawin na lang ng ASEAN dyan, i-deadman na lang yung code of conduct. Kasi hindi naman din bulag o pinge yung mga other member states. Nakikita nila na yung host country, tapos of course China, the relationship is not in the best of, so the state of Philippine-China relations is not in the best state at this point in time. No, even nga noong panahon ng 2017, no, na talagang relation natin was at its golden stage, yung kapanahon ni dating President Rodrigo Duterte. Yung code of conduct started the negotiation May 2017 eh. Okay. So wala rin. Of course, nung time na yun, doon pa lang nagsimula. That was almost how many years? Almost 9 years. Okay. Pero wala pa rin nangyayari doon sa code of conduct. Ever since, of course, China said in May 2017, it's time for ASEAN and China to discuss the code of conduct. Alright. Now, Rene, dadako naman ako sa Taiwan. Kasi alam mo, sa nangyayari ngayon dito, di ba? Alam ko namang nakatutok ka rin dito sa mga kaganapan nito sa Middle East. Napakarami natin mga overseas Filipino workers ang apektado. Yung iba nga nakauwi na kaninang umaga, sinalubong ni Pangulong Marcos yung 343 na OFWs, latest batch repatriated from the Middle East. Pero syempre, closer to our backyard, di ba? Ang Taiwan is hosting a lot of overseas Filipino workers sa Taiwan. And alam naman natin na matagal nang pinoproject ng China na anytime kaya nilang lusubin, sakupin ang Taiwan. Sa sitwasyon ngayon, Rene, like I said, preoccupied ng US sa Iran. Hindi pa rin tapos ang gera sa Ukraine. Hindi ba ito kukuning pagkakataon ng China na gawin na yung kanilang matagal nang sinasabi na by 2027, baka mas maaga pang mangyari na sakupin nila ang Taiwan? Ang inaalala natin dyan, yung ating mga overseas Filipino workers, daan-daang libong mga OFWs ang nandyan sa Taiwan, Rene. Oh, in fact, mas complicated yan. Yung nangyayari naman sa Arab countries, no, hindi naman i-invade ng Iran. Yung Bahrain, Kuwait, no, Qatar, or Saudi Arabia, tumitira lang sila ng missiles, pero nayayanig na tayo. Paano pa kung talagang full-scale military invasion na binabalak ng China sa Taiwan? Hindi lang talaga pag-release ng mga missiles yan. Talagang, kumbaga, katulad yan nangyari no, sa Leyte, sa landing ni MacArthur sa Leyte na talagang may massive amphibious operation. And of course, pag magkukunda ka ng massive amphibious operation, dapat isa-soften mo yung mga targets mo. O bombay mo yan, titirahin. So, our overseas Filipino workers in Taiwan will be caught in the middle of a full-scale armed conflict. Total difference sa nangyayari ngayon sa mga OFWs natin. In fact, hindi naman sabihing cynical, Ray, karamihan dyan na umalis natin, 300, usually yan lang talagang balak na talagang umuwi eh. Pero majority dyan talagang alam naman nila yung sitwasyon, hindi naman ganong kalala, tatakbo lang sila sa shelter. Pero at the end of the day, they would rather stay there. Yes. No? Etong mga to, I suspect itong mga to, binabalak na talagang umuwi. Maring tapos na yung kontrata nila. So they have so many motives na umuwi. And suddenly, of course, nag-provide ang ating gobyerno. Why not grab it? Pero iba talaga yung situation pagdating sa Taiwan.
That is, kung talagang ibig sabihin mag-decide na talaga ang China, take advantage of the situation while the US is preoccupied sa Iran, gawin ito sa Taiwan. Pero do you think they will do it next year, or talagang they have the capability, no question about it, to do it, and will the US be able to go to the aid of Taiwan ngayong sinamantala ng China itong pagkakataon na ito this year? May kakayanan pa rin naman ang Estados Unidos, Ray. Nandiyan pa rin naman ang 7th Fleet. Hindi naman na-deplete yung 7th Fleet, except yung carrier battle group nila na originally nandito, pinadala ngayon sa Middle East. Pero nandiyan pa rin yung mga surface combatants, at lalo na talagang delikado sa China pag inisip niya talagang lusubin ang Taiwan, yung mga US attack submarines. No, na nakapaligid lang talaga sa Taiwan, nandito sa South China Sea. Ayun yung talagang delikado sa Chinese Navy. No, although some of them have been deployed sa Middle East, ayun usually yung nagre-release ng mga Tomahawk missiles. Isa doon, isang lumang version pa ng attack submarine nila nung nagpalubog ng Iranian frigate sa Indian Ocean. Okay. So, yun. I mean, nung nakita ko yun, sabi ko, talaga, hindi lang to directed do sa Iranian Navy, it's directed to China. Pinapakita talaga ng US Navy na yung kakayanan nila na mag-conduct talaga ng very effective state-of-the-art submarine warfare. Walang kalaban-laban. Yung Iranian frigate, no, talagang hinarap siya, no, nung nuclear attack submarine. So just imagine, no, kung talagang lusubi ng China, no, magko-conduct ng amphibious operation, nakapaligid lang yan yung US attack submarines. And I have no reason to doubt na maaring nandito lang yan sa ating mga internal waters. Wala nang tayong capability talaga na i-detect yan. Yes, oo. Anyway, yun din ang syempre pinapangap ang gustong masiguro ng pamahalaan natin na yung ating mga overseas Filipino workers sa Taiwan, hindi lang sa Middle East, pati yung sa Taiwan, just in case na magkaroon nga ng matuluyang ganyang senaryo, there will be enough time to secure them, maibalik dito sa Pilipinas. Although alam ko malapit lang naman ng Taiwan sa Batanes, it's that close, pero syempre it would also take manpower at saka logistics involved at saka security. Capabilities natin. Oo. Capabilities, lalo na yung kailangan natin talaga ng yung strategic sea lift capability and air. Wala naman ang Philippine Navy. Ngayon pa lang tayo nagmo-modernize ng ugmong dagat natin. Tsaka ng air force. Okay. Well, it's a very challenging world. Buka nga tinatawag. You expect the unexpected in this what we call VUCA world, in the world of the 21st century. Alright. Pero bago kita bitawan, balita ko nabanggit ko kanina, nandiyan ka sa Poland, Warsaw, Poland. Ano bang meron sa Warsaw, Poland that pinadala ko ng Strat Base, yung ibigan ko si Professor Dean Bumanit, to represent Strat Base sa isang dialogue between Poland and the ASEAN member states. Okay. Sige. Anyway, so good luck sa iyong activity there sa Warsaw, Poland, and thank you very much as usual, Rene, for gracing our program and giving us some professional insights on these matters being discussed. Thank you very much, Rene. Magandang umaga, Kari. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Konting pagtitiis lang, tsaka dyan nata-challenge yung ating national resilience sa nangyayaring to. Thank you very much, Rene. Maraming salamat. Si Professor Rene De Castro, live all the way from Warsaw, Poland, para po dito sa ating programang Global na Tayo. At dyan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng ating programa, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng lahat ng ating nakaakibat, mula sa ating Master Control, sa ating Wirecast, and of course sa ating Executive Producer, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat, hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.